Ako ay isang yaya. Ako si Jo Hongmei. 12 taon na akong yaya ng pamilya Yao. Lubos ang tiwala nila sa akin. Pero, Ang luto ni Mama Jo talaga ay ang sarap. Ngayon ang seremonya ng unang araw ng klase ko. Kumain na kayo agad. Mama Joe, pakitignan na lang ang bahay ha. ay, pero, may isang lihim. Matagal ko itong itinago kina Yao. Xiao Hao, gutom ka na no? May dala akong maraming masarap para sa iyo. Bakit ngayon ka lang dumating? 3 araw na akong gutom. Kasi si Boss Yao at sila umattend ng seremonya ng unang araw ng klase. Walang tao sa bahay, kaya doon lang ako nakababa ngayon. Kung ako ang tatanungin mo, lahat ng mga yaw ay tanga. 12 taon na akong nakatira sa basement. Kahit sila hindi alam na may basement ang villa. Talagang, para sa akin, na ang lahat ng pagkain dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isang single mom lang ako. Pinagpalaki kita ng mag-isa. Malaking utang na loob ko sila Boss Yao sa pag-ampon sa akin. Ilang taon kitang tinago. Dito sa basement ng palihim, talagang napapaisip ako. Kung tama ba kay Boss Yao? Konti lang sana ang problema mo para sa akin, pwede ba? Tingnan mo ang sarili mo, malaki ka na. Panahon na para maghanap ka ng trabaho. Pinapalaki ako ng pinakamayaman sa yaw. Ano pang trabaho ang hahanapin ko? Ma, lagi mo ngang sinasabi na si Yao Xinyi, ang panganay nilang anak, ay maganda, magalang, at iniingatan ni Yao Jiangxing bilang pinakamahalagang anak niya. Sa tingin mo, kung makuha ko si Yao Xinyi, hindi ba natin problema ang pagkain at gastusin? Ano ba ang iniisip mo? Ano ang katayuan mo? Naglalakas loob kang isipin ang pinakamayaman nilang anak? Pag inulit mo pa yan, ako. Mama Jo, nandito na kami. Ang lagkit-lagkit ng katawan namin. Maghanda ka ng tubig. Magbababad kami ng mama ko sa bathtub. Nandito na ang mga ate. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang itigil mo ang plano mo. Huwag kang magsalita o kumilos kung saan-saan. Maliligo sila. Tingnan ko lang si Mrs. at si Bienan. Sa huli, magiging bahagi rin ako ng bahay na to. Basang-basa ako. Tita Jo, bakit ang bagal mo naman? Ay! Bilisan mo, isuot mo na to. Paano na lang kung makita ka ng iba? Nakakahiya. Ano bang kinakatakot mo diyan? Wala namang ibang tao dito. Tama ba, Tita Jo? Tita Joe, pakilagyan nga kami ng mainit na tubig. Tita Joe, Oh, gagawin ko na ngayon. Ang payat ng katawan ng anak. Sweetheart. Ang ganda mo pa rin talaga. Kung sino man ang makuha ito, lahat na lang ng gusto ko, meron na. bakit parang biglang nabawasan ang mga laman ng ref nitong mga araw? Hindi kaya? Ibig mong sabihin, si Tita Jo ang kumuha ng pagkain sa ref? Oh, hon. Si Tita Joe kasi ang talagang namamalengke at nag-aasikaso ng pagkain dito. Pero nitong mga huli, hindi ko alam kung bakit, ang bilis maubos ng pagkain. Sa tingin mo, si Tita Joe kaya talaga yon? Konting awa naman. Ang baho na talaga. Tita Jo, palabasin mo na siya. Ay, Konting awa lang. umalis ka na oh. Bilisan mo na, umalis ka na. Salamat, salamat, salamat. Imposible naman. Si Tita Jo pa, yan ang tipo ng tao na kahit pulubi, hindi niya pinalalagpas na matulungan. Paano siya magiging magnanakaw ng pagkain? Sa tingin ko lang, baka napagod siya kakaisip sa pag-aaral ni Shinny. Kaya, napaparami ang kain niya. Teka, gabi na pala. Matulog na tayo.
Ma, gusto kong maligo kasama ka. Ikaw talaga, anak. Ang ganda ng boses na yon. Sobrang sarap pakinggan. Ma, bakit ka nandito? Sino nagpaalam sa'yo na lumabas ka? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari kapag may nakakita sa'yo? Aray, 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 aray. Miss at madamang naliligo, tumapang ka pang sumilip. Bakit ba ako nagkaanak ng ganitong klase ng pervert na anak? Ako. Papatayin na lang kita. Ikaw. Suntukin. Suntukin mo ako hanggang mamatay ako. Buhay ako ng mahigit 20 taon, pero kahit kamay ng babae hindi ko pa nasasagi. Ngayon, pati silip, bawal pa. Para saan pa ang buhay ko? Ikaw. Nang hikayat kang sumilip sa asawa't anak ng iba, ikaw pa may ganang magreklamo? Huwag mong kalimutan, utang na loob natin sa pamilya Yauto. Utang na loob mo. Yan. Hindi ako karapat-dapat. Ako lang naman tong batang walang tatay, walang pamilya, walang makain, hindi makapag-aral. Pwede lang mabuhi araw-gabi sa basement. Kasing kulay ng daga ang buhay. Walang silbi. Batang pulubi, namumulot ng basura, walang tatay na nagmamahal, walang nag-aaruga, amoy baboy, walang pumapansin. Ha ha ha. Xiaohao ma, hindi na kita hahayaang basta-basta masaktan ulit. Kaya mag-ingat ka. Kapag nahuli ka, kulong talaga yan. Pasensya na po, madam. Miss. Papa, alis na ako, Yauma. Akala ko titino na si Xiaohao. Pero hindi pala. Tuwing walang tao dito sa bahay, Sino ang nagnakaw ng suot kong stockings? Madam, ayos ka lang ba? Yung stockings na binili ko ilang araw pa lang nawala na. Pati yung shaping na damit ko. Pasensya na po, madam. May dumating kasing pusang gala kahapon. Ang hirap ko tuloy pinaalis. Buti na lang napaalis ko rin. Joma, ito. Joma, Miss, ayos ka lang ba? ito ay. Ay, nilalamig ako nitong mga araw na to. Hindi ko pa naayos dito, sorry. Aayusin ko na ngayon.
Shinyi, labas ka muna. Bukas, mag-Europe 7-day tour tayo. Mag-celebrate ng birthday mo. Okay ba sa'yo? Sige, gusto ko yon. Birthday ng mahal kong anak. Dapat talagang bongga ang handa. Ayos. Sige, final na. Bukas tayo aalis. Europe 7-day tour. Si, 7-day tour. Aba, edi pwede ko na gawin lahat ng gusto ko. Bukas birthday ko pa mismo. Tatawag ako sa buong tropa, palalakihin ko ang party. Hello Gao Jian, ako si Fang Zihao. Ngayon, ako na ang manugang ng pamilya Yao. Bukas birthday ko. Iparating mo na sa mga tropa. Punta kayong lahat sa villa ko, mag-enjoy tayo, ha? Tita Joe, sa loob ng 7 araw na ito, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Huwag mong papapasukin ang kahit sinong kahina-hinalang tao. Yaw, President, huwag po kayong mag-alala. Tara na. Pupunta tayo sa bahay sa exclusive na subdivision ng pinakamayamang tao. Doon tayo titira sa bahay ng pinakamayaman. Ha 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 ha. Mga bro, uy, how, bro? Ha ha ha, how bro? Mga bro, Ang tagal natin hindi nagkita ah. How bro? Narinig ko ikaw na raw ang napangasawa ng anak ni President Yao. Simula ngayon, dapat tawagin ka na naming Fang President. ha 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 ha. Sabi nga nila, si Yao Daxihojie ang ganda-ganda raw, parang artista. Maski mga outsider, hirap makita siya kahit saglit lang. Grabe, nakakainggit ka talaga, how bro? Ano pasok kayo? Upo tayo. Sige sige, tara na, ha 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 ha. Bakit ang dami namang tao nakasama ni Xiao Hao? Kung malaman to ni Yao, patay tayo. Xiao Hao, Anong ginagawa mo? Xiao Hao, kahapon, sinabi ko na sa'yo, di ba? Bakit mo naman dinala ang daming tao dito sa bahay ng Yao? Wala namang tao dito sa bahay. Ano namang masama kung mag-enjoy ako? Hindi pwede. Paalisin mo na sila agad. Pag nalaman to ng pamilya Yao, makukulong tayong dalawa. Yao family. Sa pamilya, Yao na lang lahat. Ang dami nilang kinita. Ilang beses ka lang nila binigyan ng pera. Tingnan mo nga ang kalagayan mo. Sobrang hirap na. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Kasi mahirap ka, kaya ang anak mo, habang buhay na lang sa basement, parang daga. Ano bang kasalanan ko noong nakaraan kong buhay at naging nanay akong walang kwenta na tulad mo? Xiao Hao, Chow Hong Mai, tandaan mo. Ngayon ang birthday ko. Ito lang ang pagkakataon ko. Gusto kong i-enjoy ang moment na to. Kung ikaw, ipapahiya mo ko sa harap ng mga kaibigan ko. Buong buhay ko, hindi kita tatanggapin bilang nanay ko. sige, naiintindihan ko. Ma, naiwan ko ang ID ko sa bahay.
talaga, hindi mo talaga ako pinapahinga. Honey, pumasok ka muna at maghintay sa check-in. Samahan ko si Shinyi pabalik para kunin ang ID niya. Hauge, kanina yon. Uy, yung kasambahay sa bahay. Walang problema. Hindi mo na kailangang pansinin siya. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba? Paano naman magloloko si Hauge sa atin? Akala nila, Hauge, yung pagiging manugang mo kunwari lang daw. Oo, tara na. Ipakita natin sa mga tropa kung ano ang tinatawag na marangya. Kung ano ang totoong mataas ang antas. See you. Tara na. Mamili lang kayo ng kahit ano. Ang gaganda ng mga damit. Maligayang kaarawan, Hauge. Anong nangyari? Parang hindi mapakali ang loob ko. Pakiramdam ko, parang may kakaibang kilos si Zoma nitong mga araw. Basta si Joma ang namamahala sa bahay. Dapat walang problema. Pupunta tayo sa mansyon ng pinakamayamang tao. Joe Kwanjia, bilisan mo ang pagmamaneho. Ito. May nangyari. Ge, ako ang may-ari dito. Lahat ng nasa lugar na to. Akin to. Xiaohao, tama na. Sobra ka na. Anong sinabi mo? Sobra ka na. Ikaw, isang mabantot na yaya lang. Anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Kay Haobro namin? Teka. Ikaw, kunin mo na nga yung pinakamahalagang 100 taon na alak. Gusto kong mag-inuman kasama ang mga tropa ko hanggang malasing tayong lahat. Walang uwi. Hahaha. Xiaohao, Nakatunganga ka pa dyan. Anong ginagawa mo? Ikaw, mabantot na yaya. Ang bagal mo naman. Maniwala ka. Sasampalin talaga kita. Xiaohao. Ha? Haobro. Haobro. Ang galing mo pumatol. Ganyang mga yaya na walang modo, dapat lang mapatulan. Sige, cheers. Tagay. Ito. Anong nangyayari dito? Sinong nagpaalam sa inyo, kayong mga siga, na pumasok sa bahay namin, at sinuot nyo pa ang mga damit namin? Ginagamit nyo pa ang gamit sa bahay namin. Alam nyo ba kung saan kayo nandito? Hauke. Saan galing tong babae na to? Medyo maganda pa ha, hehe. Halika nga dito, kiss si kuya. Anong balak mong gawin? Pagnanakaw at pagsira ng gamit ng iba, pwede kayong makulong dyan. Hoy, matanda. Ang ayos ng suot mo, parang disente. Pero, bulag ka ba? Dito ay ang mansyon ng pinakamayamang pamilya Yao. At ito ang birthday party ni Hauge. Si Hauge ay manugang ng pamilya Yao. Kayo ang totoong nang istorbo dito. Manugang ng pamilya Yao? Ikaw ba? Manugang ng pamilya Yao? Hindi namin alam yan. Ano ba kayong mga yan? Karapat dapat ba kayong makialam? Si Hauge ay kapatid namin. Simula ngayon, pag nakita kami ng pamilya Yao, dapat tawagin kaming boss. Gusto ko lang talagang makita kung sino nga ba talaga ang sinasabing biglang naging manugang ng pamilya Yao na yan. Dalhan mo nga ako ng alak. Hauke, Yung dalawang babae na yon, gusto tayong palayasin. Ako ang manugang ng pamilya Yao. Sinong maglalakas loob na pumasok dito? Sino ang lakas ng loob na sumugod dito? Uy, maganda. Hahaha. Ikaw ang taga Yao. Manugang. Oo, tama. Ako nga. Manugang ako ni Yao Jiangxing. Asawa ako ni Yao Xinyi. Ako ang magiging amo ng pamilya Yao balang araw. Amo. Hahaha. Kayo nga pala dalawa. Nakakaistorbo kayo sa amin ng tropa ko. Nag-e-enjoy kami. Umalis na kayo. Nasabi mo, dalawa kayong sumira ng party ko. Ano kaya ang dapat kong gawin para maparusahan ko kayo? Anong trito? Ako pa man din. Pakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? ngayon pala, pati ang mga scammer may pakipot na. Oo nga,
nandito na kayo sa lugar ni Hao. Di ba dapat sumunod kayo? Si Hao, kapag nagsawa, ipapaubaya na sa mga tropa para mag-trip. Mga ganda, basta sumunod kayo. Itong mansyon, pwede na maging bahay nyo. Bilang manugang ng pamilya Yao, garantisado ko to. Sa hinaharap, magiging mayaman at magarbo ang buhay nyo. Ikaw na manugang ng Yao, tignan mong mabuti kung sino talaga ako. Bakit sila? Siya. Hindi ba sila nagpunta sa lakbay? Ikaw, ang baho mong babae. Naglakasan ka pa't sinaktan mo si Hauge namin? Mga pre, sugod. Niloko lang kayo lahat niya. Hindi naman talaga siya manugang ng Yao na pamilya. Tumutulong lang kayo sa masama. Paglabag na yan sa batas. Oo, hindi kami nakapag-aral, pero hindi ibig sabihin walang utak. Si Hauge pinagsusuot kami ng mga branded at tinatadtad kami ng mamahaling relo. Ito? Peke ba lahat ng to? Sino mang kontra kay Hauge, kontra din sa amin. Tama. Tingnan nyo, ano to? Itong dalawang babae sa larawan. Kamukha nila sina dalawa na to. Baka. Ako pala ang asawa ng pinakamayamang tao sa Dongzhou, ng Yao Jiangxing. Si Jiang Yun? Impossible yan. Asawa ng pinakamayaman sa Dongzhou. Hindi ba yun ang nanay ni Hauge ng asawa niya? Hindi ko maalala na meron akong biyena na ganyan. Oo nga, ako, si Yao Xinyi, never pa nagkaroon ng boyfriend, lalo na asawa. Kahit mag-aasawa pa ako, hindi ko pipiliin ang katulad mo. Basurang tao't siga na gagawin kong asawa. Hauge. Fang Zihao, ang lakas mong mangloko sa amin. Hindi ba sabi mo, ikaw daw ang naging asawa ng anak ng Yao? Ako nga ang naging asawa ng anak ng Yao. Magkakapatid tayo ng higit 10 taon. Hindi mo pa rin ba ako pinapaniwalaan? Ikaw? Ikaw ba? Gusto mo pa sumama sa akin para masarap ang buhay? Puro pera at pagkain? Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo nga. Akala mo, bobo ako? Huwag kang magkunwari. Isa kang batang walang ama. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Tama na. Mga walang modo, pagsalakay sa bahay ng iba, sinira ang gamit namin. Maghanda na kayong makulong. Ay naku, bakit mo hinayaang makalayo sila? Nakakainis talaga. Hindi sila makakatakas. Unahin muna nating hulihin ang pinagmulan ng gulo na to. Talagang kakaiba. Ando naman si Jigoma sa bahay. Paano naman siya nakapasok? Fang Zihao, may lakas ka ng loob na lokohin kami. Fang Zihao! Ang anak ni Zhou-ma. Pareho rin ang pangalan. Baka naman si Zhou-ma. Kasalanan niyo lahat to. Dahil sa inyo, kaya ako napahiya ng ganito. Ma? Hayaan mo po akong pagalitan mo. Tapos, tinawag mo pa ang mga pulis. Ma, tignan mo! Hinukay ko pa ang 10 basurahan bago ko to nahanap. Birthday mo ngayon, Ma? Mabait kong anak. Ma, Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Pinagtatawanan niyo lang ako. Ano ngayon? Kung asawa at anak ka ng pinakamayaman, isa pa rin ako sa inyo. Xiaohao, ano yung narinig mo kanina? Sir, magandang araw. Malapit na po ang take-off ng eroplano ninyo. Gabi na. Hindi kaya may nangyari na sa kanila? Joma, sa loob ng 7 araw, ikaw na bahala sa bahay. Huwag mong papasukin ang kahit sinong kahina-hinalang tao. Yao Zong, huwag kayong mag-alala. Zhou Hongmei, o Zhou Hongmei, paano mo magagawang ganito kay Yao Zong? Ma, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Natatakot ako. Xiaohao. Magre-resine si Ma. Ano? Magbibitiw sa trabaho.
tungkol sa pagbibitiw. Hintayin ko munang bumalik si Yaozong. Pagbalik ni Yaozong, aalis na ako dito. Bukas, gusto kong lumipat ka na. Ang asawa at anak na babae ni Yao Zong, nasa akin silang dalawa, nakatali na sila. Paano pa ako makakalipat? Lalo na ang magiging buhay ko sa hinaharap. Ma, 12 taon ka nang nagtatrabaho dito. Kailangan ba talagang lumipat ka pa? Saan ka na ngayon makakahanap ng trabaho na ganito kalaki ang sahod? Isa pa, kapag lumipat ka, sino na ang magpapakain sa akin? Kaya nga kita sobrang pinapabayaan. Nagkaganito tayo dahil sa pagpalala ko sa'yo. Hindi talaga ako karapat-dapat na maging kasambahay ng pamilyang Yao. Simula ngayon, kahit mahirapan ako, ituturo ko sa'yo kung paano ka matutong magsikap ng mag-isa. Sige na, yan na ang desisyon. Xiaohao, wag mong masamain si mama kung mahigpit siya. Nag-iisa lang kitang anak. Hindi ko na kayang panooring tuluyang masira ang buhay mo. Shingy, gising ka na dali. Mama, nasaan tayo? Babala sa asul na panahon. Ang bagyong Tianto ay tatama dito sa lungsod. Ngayong gabi, magdadala ito ng matinding ulan. Pakibilisan na lang po. Hindi na kaya ang lakas ng ulan. Bumagsak na ang kalsada. Xiaoliu? Hello, Yao Kuya. Yung asawa at anak ko, wala pa ring balita mula sa kanila pag-uwi. Nag-aalala ako baka may nangyari sa kanila. Kayo na sa management, pakisilip naman. Huwag kang mag-alala, Yao Kuya. Joe Mama, nasa bahay ka ba? Manager Liu, may kailangan ka ba? Pasok ka muna, usap tayo. Ay, Manager Liu, ano ba talaga ang nangyari? Joe Mama, sabi ni Yao Kuya, nakauwi na si ate at si Shinyi. Bakit ikaw lang ang nasa bahay? Ano Daf? Bumalik na sina Furen at Xiaojie. Maligayang kaarawan. Hauge. Nasa bahay lang ako palagi. Hindi ko nakita sina Furen at Xiaojie ah. Hindi pa sila nakakauwi. Sigurado ka ba? Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba? Tanga ako? Akala mo ba papayag akong magsumbong kayo sa pulis? Pervert ka! Ano ba ang binabalak mo? Taong Yao family kami ha? Sinusubukan mo ba talagang galawin kami? Salamat sa pagpapaalala Dacha Oxy. Dati, palihim lang akong nakatingin. Pero ngayon, kapag gusto kong hawakan, hahawakan ko. Ang katawan mo, ang amoy mo, kilalang kilala ko na. Ikaw pala. Sino ka? Fang Zihao, paano napalaki ni Zhou Hongmei ng isang tulad mong basura? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Boss Yao, madam, ito ang anak ko. Si Fang Zihao. Xiaohao, magbati ka kina Uncle at Tita. Magandang araw po, Uncle at Tita. Ang bait naman. Mama Joe ang anak mo. Balang araw sigurado akong magiging matagumpay yan. Yung dating mabait at masunuring batang lalaki, paano naging ganito kasama at malupit na tao katulad mo? Ma, anong sinabi mo? Siya ay anak ni Mama Joe. Bakit siya nasa bahay natin? Dahil nalaman nyo na ang totoo kong pagkakakilanlan, hindi ko na itatago pa. Itinago ako ng nanay ko sa basement ng bahay ninyo. Yung mga personal nyong gamit na gamit ko na. Alam ko rin ang bilang ng mga nunal sa katawan nyo, bawat isa. O, senyorita, hindi ba't mayabang ka naman? Mababa ang tingin mo sa aming mga lalaki, kaya hanggang ngayon single ka pa rin. Hindi ko akalain. Darating ang araw na mapasa sa kamay ako sa'yo, bilang isang daga na palihim na nakatira sa ilalim ng bahay nyo. Walang siyang araw. Ahahaha. Shinyi, tumakbo ka na! Walang hiya ka. Hindi mo ba matanggap na paborito ang anak mong babae? Xinyi, Ma, hindi ka ba isa lang sa kumakain ng tira ng iba? Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinong sinasabi mo, ha? Bitawan mo ako. Hayop. Kung ganon, ngayon magiging hayop din ako.
Bitawan mo ako. Bitawan, sige. Bitawan. Bitawan. Nagkamali ka ba? Talaga namang wala si Madam at si Miss sa bahay. Imposible yan. Si Yaoge sobrang nag-aalala. Malamang may nangyaring malaki. Mama Joe, sa mansyon na ito, may basement o kung anumang lugar na tago. Manager Liu, kung hindi ka naniniwala, pwede mong halughugin bawat kuwarto. Sige, pupunta muna ako sa ibang parte. Pasensya na po. Anong tunog yon? Uy, Liu Jingli, baka maling dinig lang yan. Wala namang naririnig na kahit ano ah. Hindi tama. Sigurado akong may basement dito. Uy, Liu Jingli. Uy, Liu Jingli. Talagang maling dinig ka lang siguro. Kapag nadiskubre ang basement, malalagay si Xiao Hao sa alanganin. Hey, wala naman talagang kakaibang mekanismo dito ah. Baka nga nagkamali lang ako ng dinig. Pwede bang? Ako lang talaga ang nagkamali ng hinala. Anong balak mong gawin? Yo, ma. Anong meron sa likod nito? Bakit ba parang lagi kang nagtatago? May tinatago ka ba? Tabi mo nga ang painting? Sa pagdaan ng maraming taon na puno ng kaba at takot, dapat na rin itong matapos. Ate sa batas? Kini. Ate sa batas, ako si Xiao Liu. Grow, ate. Wala namang mga donya o miss dito. Meron lang talaga akong anak na hindi talaga maasahan. Si Xiao Hao, wala siya dito. Naku, grabe. May taong nagtatago pala at namumuhay sa ilalim ng mansion. Ha? Naalala ko na. Bago pa ipatayo ang bahay na to, dating morgue pala ito. Pero matagal na iyong pinasarhan at hindi na ginagamit. Malaking bagay to. Malaking balita talaga to. Di, kailangan ko itong i-report sa kumpanya. Ma'am, miss, Sabi ni Yaoge, nakauwi na sina ate at Shinyi. Bakit ikaw lang mag-isa dito sa bahay? Ge. Ate, ayos lang ba kayo? Sino ang dumukot sa inyo? Sa likod. Bitawan mo. Nyeta. Talagang dumating pa sila? Ikinulong ko si Jiang Yun at ang anak niya sa cabinet. Tapos, nung iniwan niyo ang sala, palihim akong lumabas. Nagtagal lang ako sa madilim na parte ng mansyon. Anong meron? Ang tapang mo pang mag-imbestiga tungkol sa akin. Xiao Hao, bakit? Bakit mo kinidnap si Madam at si Miss? Bakit? Anong madam at misma? Sa ganitong oras na ikaw pa rin, pinagtatanggol mo sila, itong mga mayaman. Sarap, todo galing sa sayo. Pero sa parang aso ka lang sa kanila. Kaya, plano mong ikidnap sila. Alam mo ba? Yaw ang pamilya natin ang tumulong dati. Ikaw paano mo nagawa? Paano mo nagawa? Grabe ka, basura ka lang. Zhao Hongmei. Tinulungan ka nila, pero ganti ang ginawa mo. Hindi ako. Lumayo ka! Nakikita mo yan, di ba ma? Kahit anong gawin mong paglalambing, walang mangyayari. Ay oo nga pala. Ma, nabangga ko si Yao Xinyi kanina, hindi ko sinadya. Anong sinabi mo? Miss. Krimen to. Alam mo ba yan? Oo nga ma. Kaya hindi na tayo babalik sa dati. Ikaw. President Yao.
Pati si Xiao Liu, hindi na kami makontak sa phone. Sigurado may nangyari ng masama. Asawa ko, Xinyi, pati si Mama Jo. Hintayin niyo ako. Si Yao ang tumawag. Kung ganun, wala nang ibang paraan, kundi isama na rin siya. Anong sinasabi mo? Sa puntong ito, hindi na talaga tayo pwedeng bumalik. Kailangan na lang din patayin si Yao Jiangxing. Uy, ma, si Yao Jiangxing, hindi pa niya alam ang nangyayari. Ganito, lokohin mo siya para makapunta dito. Ako na ang bahala sa kanya. Tapos, yung apat nila, ilibing natin silang lahat dito sa basement. Pagkatapos, lahat ng pag-aari ng pamilya, Yao, atin na. Hahaha. Xiao Hongmai, ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Kahit maging kaluluwa ko, hindi ko kayo patatahimikin. Kung ganun, ihahatid na kita. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Bakit? May problema? Ano? Gusto mo na rin ba akong patayin? Sige nga, subukan mo. Ma, sorry. Nagkamali ako. Huwag ka nang magalit please. Huwag ka nang magalit naman. Paano ka naging ganito kalupit? Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Napakabait nila Yao Zong sa atin. Ganito ba kita pinalaki? Ma, napilitan lang talaga ako. Ngayong nandito na tayo. Wala nang atrasan. Kailangang tapusin na lang. Patayin na lang natin si Yao Jiangxing. Kasalanan ko, hindi kita natutong palakihin ng tama. Dapat akong managot para dito. Ma, ayaw mo naman sigurong ang kaisa-isa mong anak ay makulong, diba? Basta dalhin mo lang siya rito. Pagdating ng oras, dalhin natin siya sa basement. Lahat ng ito, matatapos na ang lahat. Alam ko na po ang gagawin ko. Jo, Ma. Ma, bilis. Wala nang oras. Ganto ma, pangako ko sa'yo. Pagtapos nitong problema, mag-aasawa na ako at magkaanak at magpapakabuting anak sa'yo. Ayos ba yon? Bilisan mo na. Tara, bilis. Jo, Ma, nandito ka pala. Ay, Yao Zong, ano nangyari sa'yo? Naku, Dali, pupunasan kita. Upo ka muna. Uminom ka ng tubig. Jo, Ma, ang init, no? Sorry. Yao Zong, hindi ba kasama kanina Furen at Miss? Nagbakasyon kayo, di ba? Bakit mag-isa ka lang umuwi? Jo, Ma, si Xinyi bumalik ng maaga. Hindi ko siya makontak. Hindi mo ba siya nakita? Ako. Hindi ko naman nakita si Furen at Miss. Paano ang sa property? Pinabalik ko si Xiao Liu nang mas maaga para hanapin sila. Hindi ba siya dumating? Hindi ko nakita. Sister Jo. Bakit parang lutang ka? Yao Zong? Ako? May sikreto pala akong sasabihin. Mama Jo, anong nangyari sa'yo? May tinatago ka bang sikreto? Ate Jo, anong nangyari sa'yo? Kung kailangan mo ng pera, leisurely mo lang sabihin sa akin. Anong kailangan mo? Pwede mo ring sabihin sa akin, ha? Si Boss Yao talagang mabait pa rin. Pero ako, para lang sa sarili kong interes. Sinira ko ang pamilya niya. Pero, Ma, ayaw mo ring makita na ang nag-iisa mong anak ay makukulong, diba? si Xiao Hao ang tunay kong anak. Talaga bang gusto kong ipakulong siya? Mama Zu, napaka-hesitant mong magsalita. Ano bang tinitignan mo? Nako. Magpahinga ka muna, Mama Zu. Okay lang. Medyo masakit lang ulo ko. Pasensya na po, Yao Zong. Ang katawan ko kasi Ayos lang. Joma, magpahinga ka muna. Joma, alam mo ba kung nasaan si Xinyi at ang iba pa? Pwede mo bang sabihin sa akin? Dati, kami dapat, bilang pamilya, 3, nasa Michelin sa Europa. Ngayon, kasama si Xinyi, masaya sanang nagdiriwang ng kaarawan. Pero ngayon, Hauge. Maligayang kaarawan. Zhou Hongmei, kaya mo bang tingnan sa mata si Yao Zong? Yao Zong, ikaw. Pwede bang sumama ka muna sa akin? may
May tagong basement pala sa loob ng bahay ko. Yaozong, 12 taon na ang lumipas. Lahat ng sekreto ko, nandoon sa loob. Joma, paano mo nalaman na dito ka pupunta? Naalala mo pa ba? Na may anak akong lalaki. Xiao Hao, yung batang yon mukhang magaling. Magaling? Matanda na siya. Tamad at palaging kumakain. Hindi nga kayang buhayin ang sarili niya. Para sa kanya, pinatira ko siya dito sa basement na ito. Pasensya na po, Yao General Manager. Pero siya, kinidnap niya si Madam. Tapos, pinatay pa si Miss. Anong sinabi mo? Asawa? Shinyi? Shinyi! Joma, talaga bang anak mo ang may kagagawa nito? Ikaw? Ikaw? Ma? Ang galing mo. Ha ha ha. Pagkatapos kong patayin ang matandang to, sa susunod, ang Yao family, atin na, yon. Ha ha ha. Totoo nga ikaw. Yao Jiangxing, ikaw talaga, Yao Jiangxing. Nakikita mo ba ito? Ha? Yung mga damit mo, ginamit ko na. Yung asawa at anak mo, sinilip ko na sila. Kapag napalitan na kita, yung mansyon mo, akin na rin yun. Ha ha ha! Simula pagkabata, parasito na ako sa bahay nyo. Pag namatay ka na, magpaparasito pa rin ako sa bangkay mo. Zhao Hongmei, gusto mo rin ba akong mamatay? Yao Jianxing. Dito ako sa basement na to namuhay ng 12 taon. 12 taon. Alam mo ba kung paano ako nabuhay ngayong mga taon? Bakit nga ba? Bakit kailangan kong parang daga? Kumakain lang ng tira-tira nila? Samantalang ikaw, nagmamaneho ng magarang kotse, nakatira sa mansyon. Gusto ko rin ng magarang kotse. Gusto ko ring magpalayaw sa mga babae. Tama ka. Ako, si Yao Jianxing. Nagmalaki pang matalino, pero hindi pala nakita ang totoo nyo. Ako tong nagpabukas ng pinto sa mga traidor. Ako ang dahilan ng pagkamatay ng asawa at anak ko. Pero hanggat may buhay pa ako, wala kayong makukuha kahit 5 duling mula sa pamilya Yao. Matandang yan. Sige, mamatay ka na lang. Xiao Hao, hindi mo siya pwedeng patayin. Xiao Hao! Ma, pakiusap. Tama na. Maawa ka naman. Tama na. Ngayong umabot na tayo dito, may natitira pa ba tayong ibang paraan? Ngayon, kung hindi siya ang mamamatay, ako ang mawawala. Tabi diyan. Papa, Xiao Hao, Ma, kung papatayin mo siya, mas gugustuhin ko pang mamatay sa harap mo. Ma, bakit palagi ka nalang kumakampi sa kanila, sa pamilya Yao? Kung papatayin mo siya, hayaan mong ako muna ang mamatay. Sige. Ngayong araw, palalampasin ko sila. Pero, alam na nila ang sobra-sobrang bagay. Hindi ko sila pwedeng palabasin dito. Araw-araw ko kayong nakikitang nagmumukhang perpekto sa taas. Ngayon, pasasaan ba't matikman nyo rin ang nararamdaman ko? Tara na. Kayo? Habang buhay na kayong nakakulong dito sa basement na to, Simula ngayon, si Xiao Hao ay magiging tunay na may-ari ng mansyon na ito. At ang labasan ng basement ay pinasara na rin. Ma, huwag mong isipin na lihim mo silang bibigyan ng pagkain. Kung hindi, isasara ko talagang tuluyan ang basement. Hayaan ko silang magdusa. Hindi ako naniniwala na makakalabas pa sila. Sa ibang araw, gagamitin ko ng semento para tuluyan itong ipasara. Ma, sinasabihan lang kita, huwag mong isipin na lihim mong bibigyan sila ng pagkain. Ang hirap natin bago naging maganda ang buhay. Hindi na pwedeng may makasira nito. Pero baka mamatay sila sa gutom.
ka pa. Gutom na ako. Mahal, may iba pa bang paraan? Pwede bang makipag-ugnayan sa labas? Kinuha na nila lahat ng cellphone natin. Hindi rin tayo makontak ng admin ng building. Ayoko talagang mamatay. Yaw, boss. Ginang. Miss. Ginang. May dala akong konting pagkain para sa inyo. May tubig din. Chow Hong Mei. Ang kapal ng mukha mo. May mukha ka pang magpakita dito? Ako. Sorry, Ginang. Ako. Tama na, huwag ka na magsalita. Ate Joe, pwede ba magdala ng gamot kay Shinyi? Sobrang taas ng lagnat niya. Ma, nandito na ako. Kung malaman ni Xiao Hao, tiyak na madadamay si Yao, boss at sila. Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis. Bakit ang bagal mo? Ma, papakilala ko lang. Siya ang bago kong girlfriend. Xiao Hao, may girlfriend ka na ba? Tita, ako si Sulili. Lili na lang ang itawag mo sa akin. Bakit mo pa ako tinatawag na tita? Tawagin mo na lang akong mama. Hindi pa naman kami kasal, di ba? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ito ang villa ko. Maging babae ko ka na lang. Lahat ng bagay dito, pwede mong gamitin kahit kailan mo gusto. Hindi ba mas okay, to, kaysa maging model ka lang? Grabe. Puro limited edition at custom made ang mga to. Ikaw, bakit ang dami mong damit na pambabae? Baka kasya dito lahat ng ex mo. Isang truck na siguro makakarga. Buti na lang naalala ko, lahat ng gamit na, to, kay Yao family mag-ina. Hindi pwedeng malaman niya, to. Lahat ng to, para lang talaga sa iyo. Ang bait mo talaga. Lily, Xiao Hao, gutom na kayo, di ba? Nag-prepare ako ng seafood para sa inyo. Kain muna tayo. Kanina ba? Balak mong pakawalan sila mula sa basement? Ako? Hindi ah. Ito na ang huling beses kitang warningan. Kapag naging malambot ka pa uli sa kanila, papatayin ko silang lahat. Isip ka ng isip sa Yao family na yon. Sa tingin mo hindi ko alam, ha? Maganda na buhay natin ngayon, pati asawa ko nahanap ko na. Konti na lang magpapakasal na ako at magkakaanak. Ano pa ba ang kulang sa'yo? Oo nga. Lahat naman ng two, para yan sa ikabubuti natin. Pero, Ito na talaga ang huling babala ko. Kapag naging malambot ka pa ulit, nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. hindi ko inakalang si Xiao Hao makakahanap ng ganyang kagandang girlfriend. Talagang napakaswerte niya. Sige, inom tayo ng juice. Tita, masyado nyo naman akong inaalagaan. Parang ako pa ang may-ari ng bahay. Ikaw at ang kasambahay, pareho lang. May-ari? Hindi naman bagay sa akin ang maging may-ari dito. Tita, bakit parang may problema ka? Wala naman. Hindi na rin maaga. Magpahinga ka na ng maaga. Akala ko, yung mga mayamang misis na ganito ang level, lahat sila, parang sa mga short drama, mayabang, at mata pobre. Di ko akalaing ganito pala kadali kausap. Oo nga, parang kasambahay lang. Hindi ba ito kwarto ng babae? Hindi ba siya nag-iisang anak? Lahat ng to para sa'yo talaga inihanda. Yung mga damit, hayaan mo na. Paano naman, maghahanda pa sila ng kwarto para sa akin? Mukhang may nakatira na dito ng matagal. Baka, Saan ka nagpunta? Halika dito. Tabihan mo ang asawa mo sa pagtulog. papunta na? Papunta na. Kumusta? Itong villa ko, malaki ba o hindi? Ganito na lang, sa buong Dongjo, yung mga mas mayaman sa akin. Isang kamay lang, kaya mong bilangin. Anong ginagawa mo? Magpapakasal na tayo, sooner or later din yan. Tigil mo yan. Hindi pa naman tayo kasal. Ikaw lang naman ang model. Ang dami namang big time na tumatapat sa'yo. Bakit ako hindi makalapit? Ha? Huwag kang mag-imbento. Sino bang natempt sa akin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pakapalan mo. Lakas ng loob mong saktan ako. Kung hindi mo ako masatisfy ngayong araw, malabong makalabas ka dito.
Kumusta si Xiao Liu? Hindi na kaya yaw kuya. Nakakandado ang pintuan ng basement. Sino? Sino ang nandun? Hindi ko pa narinig ang boses na to. Ang pangalan ko ay Yao Jiangxing. Sino ka? Ang pinakamayaman na Dong Yao Jianxing. Ako si Sulili. Bakit ka nasa bahay ng iba? Kasi itong bahay na ito ang tahanan ko. Ano? Ang bahay ko, inagaw ng yaya kasama ang anak niya. Pati asawa at anak kong babae, ikinulong nila kami sa basement. Miss, pwede mo ba kaming tulungan makalabas? Lahat ng to inihanda talaga para sa'yo. Tita, sobra ka naman mag-alaga sa akin. Parang ako na tuluyang may-ari. Parang ikaw at yung mga kasambahay. Kaya pala, napakakakaiba ng kilos nila. Yun pala, peke lang silang lahat. Miss. Sige, susubukan ko. Walang hiya ka. Pinapakain at sinusuotan na nga kita. Naglakas loob ka pang saktan ako? Malaswang babae. Ang lakas ng loob mong galawin ang basement ko. Nasaan ang tao? Walang ibang tao dito. Tayo lang apat ang nandito. Baka hindi talaga siya nandito. Dapat siguraduhin natin na hindi siya makakatakas. Lahat kayo, kumilos na maayos. Kung hindi, papatayin ko kayo. Diyos ko, ang daming tao. Paano nila nagawang maglakas loob? Malaswang babae. Ang tapang mong galawin ang basement ko. Halika ate, bilisan mo, magtago ka na. Ako, lalabas ako para tumawag ng pulis. Iligtas ko kayo palabas dito. Pangako. Lily, gusto mo bang mag-report sa pulis? Tama ba? Dahil nakita mo na, hindi na rin ako magpapanggap. Kayong mag-ina, sinakop ninyo ang bahay ng iba. Tapos nang kidnap pa kayo, hintayin ninyo ang kulungan. Alam mo na pala ang lahat. Oo nga, ngayon ba? Hulihin mo ako? Huli ka na ng konti? Ang lahat ng ginagawa ng tao, nakikita rin ng Diyos. Ang dapat mangyari, hindi mo talaga matatakasan. Ako at si Xiao Hao, yung pagkakamali namin, kami ang magpapasan. Habang hindi pa alam ni Xiao Hao, tumakas ka na agad. Hindi mo ako hinuhuli. Pinapalaya mo ako. Tita, mabait ka. Gusto kong sana, huwag kang makisama kay Fang Zihao. Huwag kang magpakasama. Aalis na ako. Mag-ingat ka palagi. Yung natitirang kasalanan, ako ang magpapasan. Nasaan na siya? So Lily? Pag nakatakas siya, sigurado, malalantad ang nangyari sa basement. Dapat tapusin ng tuluyan. Nasaan na yung babaeng yon? Nagkausap-usap ba kayong lahat? Anong balak mo? Anong sinasabi mong babae? Hindi pa ba sapat na kinulong mo kaming apat? Walang hiya ka. Day, Huwag mong akalaing hindi ko alam. Kasabwat niyo yung babaeng yon. Plano niyang tumakas para mag-report at iligtas kayo. Ako, Tama na, tigilan mo na. Xiao Hao, aminin mo na at harapin mo ang kaso. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Ayaw mo naman siguro na habang buhay tayong mabuhay sa takot, di ba? kalokohan yan. Kapag pinatay lang natin sila, saka palang gagaan ang buhay natin. Tabid yan. Umalis ka riyan. Xiao Hao, ako ang may kasalanan dahil hindi kita naitama ng maayos. Ako ng lahat ng ito. At ikaw, kung nagkamali ka, dapat lang na maparusahan ka. Xiao Hao, magsisi ka na. Yao Zong, Madam Miss. Kasalanan ko na hindi ko nadisiplina ng maayos si Xiao Hao. Sobra ko siyang inalagaan, kaya naging ganito ang sitwasyon ngayon. Pasensya na po.
Nagmamakawa ako sa inyo. Sana, mapatawad ninyo ako. Pasensya na po. Tita, Huwag kang gagalaw. Ang saya ko. Sa mga susunod na araw, makakatubos na ako ng pagkakamali ko. Kung pwede lang balikan ang araw na yon, ihahanap mo pa rin ba ng lugar si Fang Zihao? Sa basement? Hindi na. Hindi rin masasabi. Ang pinakamahirap punan sa mundong ito, ang pinakawalang muwang na kasalanan, ay yung labis na pag-aalaga. Tapos na ang lahat. Si Fang Zihao ay nahatulan sa kasong iligal na pagkulong, pagtangkang pagpatay, at iba pang kaso, pinagsamang parusa ang ibinigay, 20 taong pagkakakulong. Ang kasamang si Zhou Hongmei, dahil sa kusang pagsuko, 5 taong pagkakakulong, ang hatol. Sana, ang ganitong klaseng pagmamahal na parang isang parasitiko ay hindi na muling mangyari sa mundo.